I guess, hindi ko maitatanggi sa harap mo. Gusto kong mahalin si Sherry bilang isang babae. Parang masyado ka ng matakaw, Lance. At isa pa, may asawa si Sherry. Ani ni Sandra. Oo, alam ko lahat yan. At panigurado magkakaroon kami ng problema ni Papa. Pero ayoko na kasing magtimpi. Sagot ni Lance, bago niya biglang hinawakan ang mukha ni Sandra at hinalikan nito. Lumaban naman ito, sabay sabing, mabuti pa, paligayahin mo na muna yung dalawa. Sabay tingin kay Denise at Frankie. Medyo natagalan ata ang usapan natin. Mukhang hindi na sila makapaghintay. Nakangiting saad ni Sandra. Hoy, hindi ah. Sabay na saad ng dalawa. Siyempre naman, paliligayahin ko kayong lahat. Ani ni Lance. Wait lang. Alam mo namang birthday ko ngayon, di ba, sir? So please, hayaan mo akong gawin ang gusto ko kay Frankie ngayon. Pakiusap ni Denise. Sige, gawin mo ang gusto mo. Nakangiting sagot naman ng binata. Talaga? Masayang tanong ni Denise. Oo naman. Saka gusto ko rin makita ang paghihiganti mo sa kanya. Sabay upo ni Lance sa sofa, katabi ni Sandra. Bakas naman sa mukha ni Frankie ang galit. Narinig mo naman siya, di ba? Yung gabing pinahiya mo ko at lahat ng ginawa mo sa akin, pagbabayaran mo na ngayon. Anong pakiramdam? Tanong ni Denise. Nakakalimutan mo ata na hindi na ako nakakaramdam dyan. Nauutal na sagot ni Frankie. Talaga lang ha? Hinalingan pa ni Denise ang ginagawa niya kay Frankie. Wow, wika ng binata. Mukhang nag-enjoy ka sa nakikita mo ha? Saad ni Sandra. Oo naman. Dati kasi si Frankie ang madalas mangbuli kay Denise. Pero ngayon, baliktad na. Sagot ni Lance. Oo nga, Lance. At dahil yun sa'yo. Marahang humarap si Sandra kay Lance at lumapit ito. Alam mo kasi, si Denise, wala pa nagseseryoso sa kanya. Lahat ng lalaking nanliligaw sa kanya, iniiwan lang siya kaagad pagkatapos makuha ang gusto nila. Kaya siguro bumaba ang self-confidence niya. Pero ikaw, Lance, iba ka. Kahit na anong pagsusungit niya sa'yo, hindi mo pa rin siya iniwan at palagi kang nasa tabi niya. At dahil sa'yo, Lance, nailabas ni Denise kung sino talaga siya. Masasabi natin na espesyal ka sa kanya. Sandra, saglit. Tumayo ang binata at lumapit kina Denise at Frankie. Denise, tawag ni Lance. Napatingin naman ang dalaga at agad siyang hinalikan ni Lance sa labi. Wait, anong meron? Tanong ni Denise sa kanya. Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Saka kung gusto mo talagang parusahan si Frankie, ganito dapat ang gawin natin. Sabay pwesto ni Lance sa likod ni Denise. Wait, gusto mo bang inggitin natin si Frankie? Tanong ng dalaga. Oo, tama ka. Sabay galaw ng binata. Baka sa mukha ni Frankie ang pagkagulat. Paano nila nagawa to nang hindi ako kasama? Bulong niya sa sarili. Pero hindi na rin siya nakatiis pa. Lance, kaya kong higitan ang ginagawa sa iyo ni Denise. Sigaw ni Frankie. Halatang nahihiya. Okay, pero sa ngayon, mas gusto ko ang ginagawa sa akin ni Denise. Nakangising sagot ng binata. Pinagpatuloy lang nila ang mainit nilang tagpo, habang walang nagawa naman si Frankie, kundi ang manood. Hanggang sa marating nila ang sukdulan. Napabagsak na lang si Denise. Paano naman ako, Lance? Nagmamakaawang tanong ni Frankie. May naisip naman ang binata. May palaro ako. Kung sino ang manalo, makakatanggap ng pabuya. Kayong dalawa, magpaligaya kayo. At kung sino ang unang makakaabot sa sukdulan, siya ang talo. Ani ng binata. Habang kinakalagan si Frankie. Yun lang pala.
Ngayon, humanda ka. Nakangising sagot ni Frankie. Hindi to nagsayang ng oras at biglang sinunggaban si Denise. Naging mainit agad ang tagpo sa pagitan ng dalawang dilag. Parehong ayaw magpatalo at gustong makuha ang ibibigay ni Lance na pabuya. Samantala, si Sandra naman ay abala kay Lance. Mukhang nagiinit ka habang pinapanood mo sila. Ani Sandra sa kanya. Pero Lance, hindi ko na rin kayang tiisin to. Sabay talikod ng dalaga. Please? Sorry, pero hindi na rin kita matiis. Sagot ni Lance sa kanya bago siya lumapit kay Sandra. At napatili na lamang ang magandang dilag sa ginawa sa kanya ni Lance. Napansin naman to ng dalawa at biglang napatigil. Ano to, Lance? Pinalaro mo kami pero iba naman ang nilalaro mo? Saad ni Denise. Lumapit ang dalawa at nakisalo. Doon na binigyan ng binata ang tatlo ng atensyon. Sabay-sabay niya silang pinaligaya ng ilang beses hanggang sa makatulog na lamang ang tatlo sa pagod. Samantala, si Sherry ay dala ang kanyang maleta, paalis ng bahay. Mag-iingat ka palagi, Lance. Paalam. Naluluhang saad niya sa sarili. Kinabukasan, nasa harap na ng bahay nila si Lance. Kinakabahan ako. Kailangan kong humingi ng kapatawaran sa ginawa ko sa kanya. Sana mapatawad niya ako. Excited niyang binuksan ang pinto upang makita si Sherry. Nakabalik na ako. Ngunit bigla siyang napatigil dahil napansin niyang sobrang tahimik ng lugar. Huwag mo sabihin. Agad niyang hinanap si Sherry sa sala, sa kwarto nila, at sa kwarto niya. Pero wala siya. Anong ginawa ko? Kailangan ko siyang tawagan. Pero bago pa niya makuha ang cellphone sa bulsa, napansin niya ang sobre sa kanyang computer. Kinuha niya ito at binuksan. Dear Lance, habang binabasa mo ang sulat na ito, wala na ako sa bahay. Lance! Sigaw ng kanyang ama. Nagulat naman ang binata at agad niyang itinago ang sulat sa likod. Opa, nakauwi na pala kayo. Oo, kababalik ko lang. Hindi mo man lang ako kamustahin. Sorry pa. Welcome back. Saad ng binata sa kanya. Nga pala, nakita mo ba ang mama mo? Tanong ng papa niya. Si mama? Umalis siya kasama ang mga kaibigan niya ng ilang araw. Palusot ng binata. Hindi ko dapat sabihin kay papa. Dapat kong mapabalik si Sherry dito mamayang gabi. Saad niya sa sarili. Nakakapagtaka naman ni hindi man lang siya nag-text o tumawag. Saad ng papa ni Lance. Anyway, magpalit ka ng damit. Dapat nakasut ka. May pupuntahan tayo. Nakasut? Wala namang nagawa ang binata kundi ang sumunod. Sa kotse, magkatabi ang mag-ama. Pa, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Lance. Malalaman mo rin, maghintay ka lang. Ano ba yan? Wala akong oras sa ganito. Kailangan ko mahanap si Sherry. Bulong ng binata sa sarili. Sa isang malaking kwarto, nakaupo ang papa ni Lance. Habang siya naman ay nakatayo sa tabi nito. Now, we will begin the executive reporting meeting. Saad ng papa niya. Pa, manahimik ka lang dyan, Lance, at makinig ka sa report. Sinabi sa akin ng mama mo na hindi ka na nagkukulong sa kwarto at nakakalabas ka na. Kaya simula ngayon, you will follow my footsteps. Nagulat ang binata sa sinabi ng kanyang ama. 3 oras na ang nakalilipas, pero hindi pa rin tapos ang meeting. Huwag mo sabihin na hanggang gabi pa sila rito. Ani ni Lance sa sarili. Napabasa naman siya sa group chat nila. Hindi rin makontak nila Denise, Sandra at Frankie si Sherry.
Alas 5 na ng umaga na makauwi sila Lance. Grabe, inabot kami ng umaga. Mga baliw ba sila? Inis niyang saad habang papasok sa kwarto. Oo nga pala, yung sulat. Agad niya tong kinuha at pinagpatuloy ang pagbabasa. Dear Lance, pag nabasa mo to, wala na ako sa bahay. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa ko sa'yo. At pasensya na rin kung hindi ako naging mabuting ina. Mahirap tanggapin para sa akin na hindi akong ina na gusto mo. At binigyan pa kita ng masasamang pag-iisip. At higit sa lahat, Lance, minahal kita. Hindi talaga ako bagay para maging ina mo. Kaya naisip kong umalis na lang sa bahay na to. Hindi dahil I felt sorry. Ginawa ko to dahil hindi ko na magampanan ng pagiging ina ko. Sana maintindihan mo ang desisyon ko. Bilang isang ina at bilang isang babae. I wish you remember me as a good memory in your heart. Paalam, Lance. Hindi na tumigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Lance. Hindi, Sherry. Kinabukasan, nakahiga lamang ang binata. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Nang bigla namang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama. Anak, bakit nakahiga ka pa rin dyan? Tanong nito. Magbihis ka na, bilisan mo. Magbihis? Bakit pa? Para sa iyong lesson sa pagpapatakbo ng kumpanya. Habang nagbibihis, baka sa mukha ni Lance ang pagkainis. Wala akong oras sa ganito. Kailangan kong hanapin si Sherry. Samantala, nagbabasa ng dyaryo ang papa ni Lance sa sala. Pa! Humihingal na saad ni Lance. Oh, bakit hindi ka pa tapos magbihis? May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Mahal ko si Mama. Hindi. Mahal ko si Sherry. Ng buong puso. Ano? Saad ng kanyang ama. Nagulat sa narinig. Ang sabi ko, mahal ko si Sherry. Hindi bilang isang ina, kundi bilang isang babae. Seryoso ka ba, Lance? Ano to? Late puberty ba to? Oo, naintindihan ko. Maganda at bata pa ang mama mo. Pero, hindi pa. Hindi mo ko naiintindihan. Ay, magpahinga ka na muna, Lance. Mag-usap tayo pagbalik ko. Saad ng kanyang ama sabay alis. Ngunit hindi ito ang oras para magpahinga. Unang pupuntahan ko si Denise. Ani niya sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa bahay ni Denise, agad siyang nagtanong. Wala akong natanggap na tawag mula sa kanya at hindi ko rin siya makontak, Lance. Nag-aalalang saad ni Denise. Thank you, Denise. Sabay alis ng binata. Hey, okay ka lang ba? Gusto mo tulungan kita maghanap? Wika ng dalaga sa kanya. Okay lang ako. Saka kailangan kong gawin to mag-isa. Dahil kasalanan ko kung bakit nangyari to. Sunod yung pinuntahan sina Sandra at Frankie. Pero pareho silang walang balita kay Sherry. Napuntahan ko na ang lahat ng pwedeng puntahan niya. Pero may isa pa. Isang lugar na posibleng pinuntahan niya. Sa tabing dagat, nakatayo si Sherry malapit sa tubig. Tulala habang nakatingin sa alon. Andito ka lang pala. Hingal na saad ni Lance. Akala mo ba matataguan mo ko? Tara, bumalik na tayo sa bahay. Marami pa tayong aayusin. Pero tinalikuran lang siya ni Sherry at biglang tumakbo palayo. Bago pa siya makalayo, agad siyang hinabol ng binata at hinawakan ng kanyang braso. Huwag mo kong iwasan, Sherry. Alam kong kasalanan ko ang lahat, pero tungkol to kay Papa at sa video. Kaya kong ayusin ang lahat ng yun. Kaya magtiwala ka lang sa akin at manatili ka sa tabi ko. Andito ka lang pala. Hingal na saad ni Lance.
Akala mo ba matataguan mo ko? Tara, bumalik na tayo sa bahay. Marami pa tayong aayusin. Pero tinalikuran lang siya ni Sherry at biglang tumakbo palayo. Pero bago pa siya makalayo, agad siyang hinabol ni Lance at hinawakan ng kanyang braso. Huwag mo kong iwasan, Sherry. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Pero tungkol to kay Papa at sa video. Kaya kong ayusin ang lahat ng yun. Kaya magtiwala ka lang sa akin. At manatili ka sa tabi ko. Lance, hindi. Bago pa makapagsalita si Sherry, ay niyakap na siya ng binata. Gusto ko, nasa tabi lang kita. Okay. Ang tanging sagot ng magandang dilag. Nagkatinginan ng dalawa at marahang naglapat ng kanilang mga labi. Hindi na nila napigilan pa ang init na kanilang nararamdaman. Sa tabi ng dagat, ibinuhos nila ang lahat. Wala nang pakialam sa paligid. Ang tanging nasa isipan nila ay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ngunit biglang tumigil si Sherry. May nangyari ba sa inyo ni Denise habang wala ako? Oo. Sagot ni Lance. Kay Sandra. Napatango na lang ang binata. Kay Frankie. Oo. Magkakasama silang tatlo. Pag-amin ni Lance. Paano mo nalaman? Naamoy ko sila sa'yo. Sagot ni Sherry. Ang lakas talaga ng karisma mo sa mga babae. Seryosong dagdag niya. Sorry. Medyo natakot si Lance. Well, bata ka pa naman. Alam kong mangyayari yun. Kaya pinapatawad na kita. Kasi ang halimuyak nila ay tatakpan ko ng sarili ko. Sabay sunggab ni Sherry. Alam mo, ayoko talaga ng ginagawa mo sa mga kaibigan ko. Nakakaramdam ako ng selos. Natatakot ako na makaiwanan mo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Sagot ni Lance sa kanya. At doon na naging mainit ang mga tagpo. Hanggang sa marating nila ang sukdulan. Sa tabi ng dagat, nakaupo ang dalawa. Ngayon, anong gagawin natin, Lance? Tanong ni Sherry. Sa ngayon, wala pa akong plano. Pero susubukan kong gawin ang lahat para maayos to. Sa opisina ng papa ni Lance, magkaharap ang tatlo. Anong gusto mong sabihin? Tanong ng ama ng binata. Tulad ng sinabi ko, mahal ko si Sherry. Seryosong saad nito. Ay, nung wala ako? Seryoso? Nakapagpasya ka na rin ba? Tanong nito kay Sherry. I'm sorry. Ang tanging sagot na magandang dilag. Bumalik ka na sa bahay. At ikaw, Lance, mag-usap tayo. Napahawak si Sherry sa kamay ni Lance. Okay lang ako. Huwag ka masyadong mag-alala. Sagot nito bago tuluyang umalis si Sherry. Pinakain kita. Binihisan. Binigay ang lahat ng gusto mo. At ganito ang igaganti mo sa akin? Pa, sorry. Sa pagkakaalam ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Kaya hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa pagsuway mo. Pero pa, seryoso ko kay Sherry. Sorry. I'll respect your choice. Nire-respeto ko ang pagmamahal mo kay Sherry. Pero wala akong balak na isuko ang asawa ko. Dahil mahal ko rin siya. At isa pa, dapat mong malaman. Wala akong magawa sa asawa ko. Walang nangyayari sa amin. Wika ng ama niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lance. Nang biglang ma-realize ng binata
nung nakita niya nagpapaligaya ang dalawa, na tanging bagay lang ang ginagamit ng papa niya para paligayahin si Sherry. Siguro naman naiintindihan mo na ngayon. Alam mo ba na nanonood ako sa inyo? Gulat na tanong ng binata. Oo naman, grabe ang pagtitig mo ng mga oras na yun. Pero nagpapanggap lang ako na hindi kita nakikita. Anyway, nung unang makita ko si Sherry bilang bago akong sekretary, naramdaman ko agad na may pwedeng ipalit sa mama mo. Kaya naman sinuyo ko siya kahit na malaking agwat ng edad namin. Hindi ako sumuko hanggang sa buksan niya ang puso niya para sa akin. Pero may isang problema. Siguro dahil sa edad ko o baka hindi pa ako nakaka-move on sa mama mo. Hindi na gumigising ang ibaba ko. Paliwanag ng ama ni Lance. Para kay Papa pala yung gamot. Bulong nito sa sarili. Anyway, nasabi ko na ang lahat. Mahal kita, anak. Pero mahal ko rin si Sherry. Kaya kung seryoso ka talaga sa kanya, subukan mong kunin siya sa akin. Kung kukunin ka niya na walang alinlangan pagkatapos ng 1 taon, isusuko ko siya sa'yo. Pero kung ako ang pipiliin niya pagkatapos ng 1 taon, ilalayo kita sa kanya. Ipapadala kita sa ibang bansa. Tinatanggap mo ba ang offer ko? Oo. Mabilis na sagot ng binata. Sige na, maaari ka nang umalis. Sorry pa. Kung sigurado ka talaga sa choice mo, huwag kang mag-sorry. Just try your best. Kasi kung hindi, baka pagsisihan mo. Sabay tapik sa balikat ni Lance. Sa isang coffee shop, nakaupo si Sherry. Nag-aalala. Sherry! Sigaw ni Sandra kasama si Denise. Sorry kung pinaghintay ka namin. Okay lang. Alam mo ba kung paano mo kami pinag-alala nung sinabi sa amin ni Lance ang nangyari? Hirap na hirap kang hanapin ni Lance. Galit na saad ni Denise. Sorry. Maikling sagot ni Sherry. Sorry? Sorry lang matapos ang lahat? Galit na saad ni Denise, pero pinigilan siya ni Sandra. Tama na. So ano, kamusta? Ayun, may nangyari sa amin ni Lance. Napatayo naman si Denise. Ano? So may nangyari nga sa inyo? Denise, umupo ka. Ang lakas ng boses mo. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Bigla namang dumating ang in-order nilang kape at kinuha to ni Denise. Kailan pa? Tanong nito. It's been a while. Talaga? Okay lang naman yun. Siguro nadala lang kayo. Mapapalagpas naman natin yan. Isang beses lang naman, di ba? Nakangiting saad ni Denise. Napayuko naman si Sherry. Ano? Hindi lang isang beses? Sigaw ng magandang dilag. Iba talaga si Lance. Nung una namin ni Lance nakapito kami. Saad ni Sandra. Bakas naman sa mukha ni Denise ang pagkainis. Kami ni Lance, ilang beses na namin ginawa. At masasabi kong gusto ako ni Lance. Nag-costume pa nga ako para lang sa kanya. Pagmamalaki ni Denise. Ako rin as nurse. Dagdag ni Sandra. Kayo, Sherry, ano naman ang ginawa niyo ni Lance? Tanong ni Denise sa kanya. Kami ni Lance? Nag-aabang ang dalawa ng sagot ni Sherry. Hindi ata tong tamang oras para pag-usapan yan, di ba? Wika ni Sherry. Sorry, nadala lang kami nung si Lance nang pinag-uusapan. Saad ni Sandra. So, ano nang gagawin mo ngayon? Tanong ni Denise kay Sherry. Gusto ko, nakalabas na ng opisina si Lance nang makatanggap siya ng text mula kay Sherry. Pwede ka bang pumunta sa bahay ni Sandra?
Sinunod naman to ng binata. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang magkakaibigan. Si Denise, Sandra, Frankie at Sherry. Hindi ka makakatakas ngayon. Saan ni Denise? Nag-usap-usap kami at napagpasyahan naming hindi pwedeng ganito. Saan naman ni Sandra? Oo, tama. Kaya pumili ka na ngayon kung sino talaga ang pinakagusto mo sa amin. Wika naman ni Frankie. Napatingin sila kay Sherry at may binulong to sa kanya. Sabayan mo lang sila. Nakuha naman ni Lance ang nais iparating ni Sherry. Pwede bang pag-usapan muna natin to? Ani ng binata. Hindi, napag-usapan na namin yan. Saad naman ni Denise at sumang-ayon naman si Sandra. Kahit na kaya mong mahalin kaming lahat, kailangan mo pa rin pumili kung sino talaga ang pinakamamahal mo. Saad naman ni Frankie. Sa totoo lang, hindi ko alam. Tanging sagot ng binata. Nagulat naman ang magkakaibigan sa sagot nito. Sorry, iniisip ko lang ang sarili ko. Akala ko kasi gusto nyo rin ang gusto ko. Sabi ng haba. So anong plano mo ngayon? Saan ni Denise? Tama nga tayo. Yan ang gagawin niya. Nag-usap-usap ang tatlo. Pagkatapos ay lumapit si Frankie sa binata at tinakpan ang mata nito gamit ang panyo. Nang matakpan na ang mata ng binata, may sumunggab sa kanyang labi. Wala siyang ideya kung sino ito. Makinig ka, Lance. Makakatanggap ka sa amin ng tigi-isang halik habang nakatakip ang mga mata mo. Pagkatapos, maaari kang pumili ng pagkakasunod-sunod. Kung alin ang nadama mong pinakamahusay. Kasama na yung humalik sa'yo ngayon. Paliwanag ni Frankie. Anong mangyayari pagkatapos? Tanong ni Lance. Magpapalit-palit kami sa pakikipag-date sa'yo at sa paraan na gusto namin. At pagkatapos ng 4 na linggo, kailangan mo nang pumili sa amin. Saad ni Denise. Bakit nyo ginagawa to? Gusto lang naming linawin ang lahat. Sagot naman ni Denise. Kailangan ko lang pagsunod-sunurin kayo kung sinong pinakamahusay. Tama? Oo, tama, Lance. Ready ka na ba? Simulan na natin. Ani ni Sandra. Isa-isa nilang hinalikan si Lance. Hindi niya mahulaan kung sinong nakalapat sa kanya. Pagkatapos ng pangatlo, tinanggal na nila ang nakatakip sa binata. May last pa, di ba? Tanong ng binata. Wala na, sumuko na siya. So ano? Paano na ang pagkakasunod-sunod? Papasok na ng bahay si Lance at Sherry. Ay, nakakapagod. Si Papa at ang mga babae. Ano bang ginagawa ko sa sarili ko? Saad ni Lance sa sarili. Nasa likod niya si Sherry at muntik na itong matapilok. Okay ka lang ba? Oo, thank you for asking. Ikaw yung hindi nag-participate kanina, no? Tama? Hindi naman nakasagot si Sherry. I'm sorry. Alam kong pareho mo kaming mahal ni Papa at nahihirapan ka. Humihingi ako ng paumanhin. At sorry din kung madami akong minamahal na babae. Wika ni Lance. Wala na tayong magagawa. Kasalanan ko rin na nahulog ako sa'yo. Kaya kailangan mong pumili ng daan na gusto mo. Tutulungan kita. Bilang kaibigan, bilang babae, at bilang isang ina. Sabay yakap ni Sherry kay Lance. Ilang araw ang lumipas. Nagmamadaling nag-aayos si Lance dahil kanina pa may nagdo-doorbell. Pinuksan niya ang pinto. Sorry kung napaghintay kita. Nagulat si Lance sa ganda ng nasa harap niya. Si Frankie.
Nakaayos siya at mukhang pinaghandaan ng date nila. Late na tayo, bilisan mo na. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lance. Tumahimik ka lang dyan at sumunod ka sa akin. Sagot ni Frankie na medyo galit. Yes, ma'am. Sagot naman ng binata na nakangiti.